blessed evening o mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayon para sa ating sharing ng devotion video. And today is December 30, so one day na lang. Tomorrow, midnight ay countdown na para sa Christmas. So I'm sure very busy na ang lahat para sa paghanda, para sa pagsalubong ng bagong taon o New Year. Alam mo naman sa atin sa Pilipinas, sobrang maghahanda ng mga bilog-bilog ng mga prutas para daw maging masagana ang bagong taon. But above all, despite all our busyness para sa paghahanda sa New Year, wag natin kakalimutan na laging manalangin at magpasalamat sa Panginoon dahil sa bawat taon na lumilipas ay tayo ay humihinga pa at may buhay pa. So, bago pa tayo dumako sa ating share na devotion video, ay lagi ko pong dalangin ang bawat isa sa atin ay laging pinagpapala ng ating Panginoon. Always happy, always thankful at bagamat dumaan man sa mga pagsubok ng buhay ay nananatiling matibay at matatag because we know that God is always there with us. Ayan, sabi nga Emmanuel, God is with us. So, bago tayo dumako sa ating share na devotion video, huwag po natin kakalimutan ang manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. So, let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin. Unang-una, Panginoon, salamat sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkakaloob niyo sa aming Panginoon. Salamat din po sa lahat ng protection, provision, promotion, godly wisdom, Panginoon, gayon din sa mga problema, pagsubok, trials, and testing in our life, Panginoon, because it will shape our life, it will shape our character, it will shape much more of our faith to you, Lord God. And gayon din po, Panginoon, kami na naman muli ay dadako sa pag-aaral at pagbulay-bulay ng inyong mga salita, Panginoon. Salamat sa time na ipinagkakaloob niyo, Panginoon, na magawa namin ito, Panginoon. And kayo lamang po ang mataas at mapapurihan sa aming gagawin ito, Panginoon. The glory belongs to you, Lord God. And we may just be used, Panginoon, as your instrument or mouthpiece, Panginoon, to share your gospel or good news to everyone na manonood, makakabasa o makakapakinig nito, Panginoon. Habang buhay at walang sawa po ang aming pasasalamat sa Panginoong Yesus dahil sa pag-aalay niya ng kanyang buhay para sa katubusan ng kasalanan naming lahat ng sangkatauhan, Panginoon. Gayon din ang Holy Spirit o banal na Espiritu na siyang lumulukob sa amin, Panginoon, upang ang aming magagawa ay para lamang sa inyong kalooban, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na kayo lang ang may kakayahan na makapagpabago sa puso, isip, kaluluwa at espiritu ng mga taong maaabot ng mga pagpapahayag namin ng inyong mabuting balita o good news na ito, Panginoon, na dalangin namin na kayo ang siyang kikilos, Panginoon, gagabay sa aming bawat mga salita na mamumutawi sa aming bibig, Panginoon. Dahil sinabi niyo nga sa inyong mga salita that faith comes from hearing and hearing the word of God, Panginoon. And man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded or come from the mouth of the Lord, Panginoon. Nirerespeto po namin at ginagalang inyong mga salita, Panginoon, at nawa ay maisapamuhay namin ito o mai-apply namin sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Muli, ito po aming samad dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, lumako po tayo sa Lucas 23:33. Ito po ang sinasabi. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na Bungo, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanang bahagi at isa sa kaliwa. Message, dito nga ay sinasabi, na dumating ang dalawang kriminal na makakasama ng Panginoon sa bundok na Bungo. Ipinako daw nila ang Panginoong Yesus at ang dalawang kriminal sa kanan at kaliwang banda ng Panginoon. Application, mapapansin nyo ba kung bakit sa lugar na tinatawag na Bungo na ipako ang Panginoon at ang dalawang kriminal? Yan yung katanungan. Sagot, dahil ang Panginoon ang dapat na laman at nagahari sa ating isip. Dahil ang ulo natin o bungo natin ay may dalawang panig or dalawang side. Diba? May kanan at kaliwa. Dahil nasa iyo ang desisyon kung ang susundin mo ba ay ang kalooban ng Diyos para sa tama
o ang kalooban ng kaaway o sarili mong kagustuhan na madalas ay nagbubunga ng pagkakamali o kapahamakan mo. Kaya nawa, maging marunong tayo sa pagpili at piliin ang Diyos lagi. So, purihin ang pagkabasa. Buti ba ating Panginoon, 'di ba? So, yun na nga. Ayan, sa ating na-research ay what we call this, ang Golgotha, which is either it's in Hebrew or in Greek word, ay nangangahulugan ng skull or bungo, 'di ba? So, alam naman natin na sa structure ng ating muka, ayan, sa structure ng ating skeletal system, ayan, syempre na-adapt natin yung ating mga napag-aralan sa nursing na ang ating bungo ay kinocompose yan ng dito sa pinakataas ay ang ating brain, 'di ba? Syempre kapag wala kang brain, ay paano ka mabubuhay, 'di ba? So nagsisimula sa heart, the heart ang nagpapump ng dugo mula sa ating buong katawan para ito ay magkaroon ng dugo. So meron din naman na konektado ang mga vein ng ating isip at ng ating puso. Ayan. And syempre may mga fluid din dapat ang ating brain na kailangan para makapag-produce ito ng tamang kaalaman or tamang pag-iisip, 'di ba? So yun na nga. Ating Panginoon Hesus siya yung nasa center ng na krus sa Golgotha. Ayan, and syempre meron din po tayong naging dagdag na kaalaman mula sa ating napakinggang mga share ng devotion na kung saan ang Mount Moriah na kung saan ay magiging sacrifice dapat si Isaac, the begotten son of our father Abraham, ay ang Mount Moriah ay I think siya din yung Golgotha kung saan ay naialay ang buhay ng ating Panginoong Hesus sa katubusan ng ating kasalanan, 'di ba? So yan yung nagka-connect na mga pangyayari kung saan, 'di ba, doon dapat iaalay ni Abraham si Isaac, and doon naman nangyari ang liligtas or pagkapako sa ating Panginoong Hesus, 'di ba? So makikita mo yung great connection na talagang si God pagka talagang nagtakda siya ng mga bagay is always at its perfect time, 'di ba? So kaya sa buhay natin, dumadanas man tayo ng mga paghihirap at mga pagsubok, lagi nating tatandaan na ang mga testing na yan sa buhay natin ay magiging great testimony natin of how God moves into our life, 'di ba? Na kung saan dumadanas ka man ng sobrang bibigat na mga storm in life, trials in life, pero you know at the end of it is there is a greater purpose of God kung bakit niya hinahayaang mangyari yun, 'di ba? And yun na nga, tayo ay may tinatawag na left side of the brain and we have the right side of the brain, 'di ba? May iba sinasabi na kapag magaling ka daw sa math, that means ang gumagana sa yung isip or sa yung brain ay ang yung left brain, 'di ba? Kung ikaw naman ay mahilig sa mga speech and everything, yung mga analytical something, ay ang yung right side of the brain naman daw ang mas gumagana. But anyway, to what part man mas gumagana sa atin ay wag po natin kakalimutan na it's a matter of our choice. Ayan, 'di ba? Na kung saan kung merong ino-offer sa atin ng ating Panginoon na free salvation or free gift of eternal life na salvation, ay nawa, yun yung piliin natin na tanggapin. At alam naman natin na once we choose the will of the Lord, it will lead us into greater blessings, into greater things, 'di ba? At kapag pinili naman natin yung mali, the wrong side, 'di ba? Mas pinili natin yung hindi tanggapin ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas natin. We rebel against God. And yun yung maglilid sa atin into destruction. Usually, napapahamak kasi ang tao kapag either ang sinusunod niya yung kanyang own free will, na kung saan na ako ang masusunod, ako ang hari, ako ang reyna, ako ang may-ari ng buhay ko na to, this is my life, 'di ba? Nobody can preach me, nobody can
tell me what to do because I am the one who will decide for my life, diba? And at the end of it, you know that either you will be in a big problem when you follow your own self and your own decision and your own what you call this, and your own will, but not the will of the Lord. Mostly of the people, or halos lahat ng mga taong nagtiwala sa sarili lang nilang nakakayahan and don't lean into God is oftenly lead to destruction. Mostly pa, ayan, alam natin na either pwede silang mapahamak or mamatay, maaksidente, di ba? Dahil sa pagsunod nila sa sarili nilang kagustuhan na meron na nga ipinapakita sa kanila si God na at ini-introduce sa kanila na free gift, pero nireject pa nila at hindi pa nila tinanggap, 'di ba? So nawa, ayan po, kagaya ng representation na dalawang mga bilanggo or kriminal na nakasama ng ating Panginoong Yesus sa krus ng Golgotha, ay o ang bundok ng mga bungo, ay nawa po sa ating isip at sa ating puso ay laging maghari ang ating Panginoon, and lagi po nating Lord, let your will be done into my life. Not my will, but your will be done into my life. Because ang taong lubos na nagtitiwala at nananalig sa Panginoon at mas pinapatibay yung kanyang relationship with the Lord will always be successful, be victorious in life, and will have a eternal life na nag-iintay sa Kanya doon sa kaharian ng ating Panginoon. At nawawag maging matigas ang ating puso at ang ating isip na hindi tatanggapin ang iniaalok ng Panginoon na kaligtasan. But we need to humble down and always say that, Lord, you are the owner of everything. You own everything into our life, into this world, Panginoon. Kaya we entrust everything into you because you know what is best for all of us. And that is for us to have a great future and to live victoriously and to be together with you in your kingdom in heaven. So, nawa po may natutunan kayo sa ating maiksing share ng devotion video na ito. And let us all end up into prayer. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami sa inyong mayamang mga salita na aming napagbulay-bulayan ngayon, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na nawa kayo ang siyang laging maghahari, Panginoon, at maghari sa aming kaisipan, sa aming puso, sa aming buhay, Panginoon, upang hindi po kami mapahamak, Panginoon, sapagkat wala kayong ibang hangad bilang mapagmahal na Ama or Abba Father sa amin, Panginoon, kundi ang kami ay maging in a better place, in a safer place, Panginoon, never lacking, never nothing missing into our life, Panginoon, but we are full because we are full of your love. We are full of your grace. We are full by your mercy, Panginoon, and we thank you for that, Panginoon. That's why we are 100% sure, Panginoon, that even if we lose our life or we leave this world, Panginoon, we will live eternally with you in your kingdom in heaven, Panginoon. Because we are strengthening our faith, our relationship with you, and nothing can break and tear that apart, Panginoon. Even that we can conquer death, Panginoon, into this world because you have overcome death. And sin is no longer a part of our life, Panginoon. May we live as like Christ likeness, like your begotten Son, Jesus Christ, Panginoon. I pray, Lord God, para sa lahat po ng taong mga dumadanas ng mga financial na mga problema, Panginoon, sa trabaho man ito o sa negosyo, Panginoon, that you are the God who will provide for everything we need, Panginoon. Whether it's financially, Panginoon, at lahat ng aspect ng aming life, Panginoon, na alam namin ipoprovide nyo. At kung may mga nandaya o nanloko man sa amin, Panginoon, you can restore it abundantly, Panginoon, 100-folds or 1,000,000-folds, Panginoon, especially kapag kayo ay nalulugod sa mga ginagawa namin para sa pagdakila at pagpupuri sa inyo and doing the Great Commission, Panginoon, to go therefore and make disciple of all nations. We also pray,
Lord God, para po sa lahat na may mga sakit at karamdaman, Panginoon, na tiniis ninyo ang lahat ng sakit sa krus, Panginoon, upang mapatawad lamang kami at matubos na aming mga kasalanan, Panginoon. Kahit hindi man kami karapat-dapat sa inyong pagmamahal at habag o grasya sa amin, Panginoon. And we know, Lord God, that all the physical, mental, spiritual, and lahat ng aspect, Panginoon, ng aming buhay, Panginoon, at ito man ay malalang mga sakit, Panginoon, o ordinaryong sakit, Panginoon, ay kayang-kaya niyong pagalingin kung inyong kalooban, Panginoon, at kung ang kalooban man po ninyo ay ang lisanin na ng mga kakilala o mahal namin sa buhay ang mundong ito, Panginoon, ay you will give us comfort, Panginoon, at lalong higit, Panginoon, you will give us the assurance, Panginoon, that soon we will be reunited in your kingdom there in heaven, Panginoon. Magkakilala man kami o hindi, Panginoon, basta naniniwala kami, Panginoon, that there is God, there is the Savior, our Lord Jesus Christ, Panginoon, and there is eternal life in your kingdom in heaven, Panginoon. May we continue, strengthen us, empower us, and help us, Panginoon, to share this good news to every part of the world, Panginoon. Use your servant, Panginoon, as your mouthpiece, Panginoon. Use your servant, Panginoon, bilang deliverer, Panginoon, ng inyong mga salita, Panginoon. And we know and we will declare, Lord God, na mas lalong dadami pa ang magde-declare at mag-i-speak about the truth by the sacrifice that your Son, Jesus Christ, do just for saving all of us, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, we pray, Lord God, for all the pastors, priests, evangelists, missionaries, Panginoon, OFWs, Panginoon, that is traveling all around the world, Panginoon, all the places here on earth, Panginoon, upang maipahayag ang inyong mabuting balita o good news sa lahat ng lugar na kinaroroonan namin mga Pilipino, Panginoon, even on the moon, Panginoon, even in different planet, Panginoon, as long as there is people or living people, Panginoon, na naroroon, Panginoon, we know, Lord God, na ililigtas mo po ang bawat isa, Panginoon, and eventually, Lord God, upon your second coming, Panginoon, to get all the people, Panginoon, na lubos na nagtiwala at nag-entrust sa inyo ng buhay namin, Panginoon, ay we know, Lord God, na kailanman ay hindi nyo kami bibiguin, Panginoon, na makakamit namin ang eternal life there in your kingdom in heaven, Panginoon, at wala na kaming ibang hihilingin pa kundi tanging ang i-glorify kayo, ang papurihan kayo, Panginoon, because of your wonderful things that you have done into all of us, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa bansang Pilipinas, Panginoon, na economic growth will happen into our country, Panginoon. There will be peace, true unity, Panginoon, loving, forgiveness, Panginoon, understanding and helping each other, Panginoon, to improve our country, Panginoon. And as the whole world said, Panginoon, that Philippines is the only Christian nation, Panginoon. But hindi lamang po Pilipinas ang magiging Christian nation, Panginoon, but all the nation will be called a Christian nation, Panginoon, dahil lubos na nagtitiwala at nananalig sa inyo at ginagamit nyo lang po ang bawat isa sa amin, Panginoon, as your instrument here on earth, Panginoon. But the true blessings, true healing, Panginoon, true protection, and everything that we need comes from you, Lord God. Kaya kayo po ang marapat na pasalamatan, Panginoon. Kaya din, Lord God, we pray para sa bansang ito na Hong Kong, Panginoon, sa aming mga employer, Panginoon, o mga boss na siyang nagiging dahilan upang may maipadala kami sa aming mga pamilya sa Pilipinas, Panginoon. Ingatan niyo po ang pag-aaral ng aming mga alaga, Panginoon. Ingatan niyo po ang mga work o trabaho ng aming mga amo, Panginoon, and the harmonious partnership or relationship ng bawat isa sa amin dito sa mundo, Panginoon, ay amin pong itinatalaga sa inyo dahil kayo po ang nagluluklok, Panginoon, sa mga nagtatrabaho sa politika, Panginoon, at nagtatrabaho as serving our country, serving our world, Panginoon.
into destruction, Panginoon. At kung ano man po ang kalooban niyo sa bawat isa sa amin, patuloy po kami magtitiwala, Panginoon, na napakaganda ng plano niyo para sa amin, Panginoon. We also pray, Lord God, for your chosen nation, Israel, Panginoon. Sabi niyo nga sa inyong salita, those who bless Israel will be blessed, Panginoon. And we are truly blessed indeed, Panginoon, because you are the God that we obey. You are the God that we love. You are the God that we serve, Panginoon. And you are the God that who will give everything that we need, Panginoon, into this world, Panginoon, and give us a long and satisfying life, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa mga secret prayers ng bawat isa, Panginoon. Alam naming nakarating na ito sa inyo, Panginoon, and we declare ngayon pa lamang po, Panginoon, I thank you na para sa receive namin ang inyong mga greatest blessing in our life, Panginoon. Ikaw mataas at mapapurihan sa aming buhay, at ano pa man pong mga nakalimutan naming idalangin, Panginoon, ay alam naming nakaabot na dyan sa inyong kaharian sa langit, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. We honor you, we love you, we glorify you, we adore you, Lord God. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Good night po sa ating lahat, and God bless. Bye-bye.